Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po, hindi po tayo nakapag live noong Friday pagkat merong nangyaring di inaasahan. At ngayong linggong ito, nagpapaalam ulit ako sa inyo. Ngayong araw nito may live tayo pero sa Miyerkules at saka sa Biyernes po wala po tayong live sapagkat ako'y attend na naman ng komperensya. Alam niyo naman po, ito pong trabaho natin bilang isang profesor, kailangan nating pumunta sa mga komperensyang ganyan paminsan-minsan. At sinisikap po natin, makapunta sa mga ganyan para mas ma-update ang ating mga kaalaman. Okay? Pero ngayong araw na to, pag-usapan natin ang usapang destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos di umano. At ito ay isiniwalat ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner, kanyang talumpati na naging maingay ang naging resulta sapagkat the next day pinabulaan na naman ito ng National Security Advisor at pati ng Department of National Defense. Naglabasan ang mga ibang mga pati sa Secretary Anyo nagsalita na hindi ito totoo. Ngayon, nilinaw ito ni Bronner sapagkat ang sabi niya, ang sinabi naman daw niya, hindi destabilization plot, kundi destabilization efforts. Parang in-split yung hair na parang yung kanya naman daw, nakausap niya naman kasi daw ang ilang mga opisyal ng mga retiradong opisyal ng militar at nakikita niyang may mga hinaing laban sa Pangulong Marcos na sa kanyang interpretasyon ay destabilization effort. Kasi iba naman yung plot. Kapag kayo totoo naman, iba ang plot. Ang plot, organisado na ang plot. Meron na nag-uusap, meron ng mga pagkilos. Yung matalang yung effort naman ay mga pagtatangka lang ng ilan, hindi pa organisado. So, yun ang paliwanag ni Bronner. Pero malinaw na pasimula pa lang naman noong pinagkakaguluhan natin itong pensyon ng mga militar, nagkakaroon na ng maraming ugong-ugong, hindi ba? Nagkakaroon na ng maraming mga usapan tungkol sa mga grievances ng ating mga sundalo, lalo na mga retiradong general. Nagkaroon tayo ng ganong klase ng mga balita. So, hindi na bago yon. So, hindi ko alam kung ito yung tinutukoy ni General Bronner. At meron namang isang retiradong opisyal naman talaga, at inamin naman niya, si retired General Eliseo Rio, na dating secretary ng DICT, na nagsabi na na siya mismo may mga reklamo sa pulisiya ng Pangulo. In fact, nanguna si General Rio sa pagtuligsa sa pananalo ng Pangulong Marcos. Siya yung mga naglabas di umano aligasyon ng mga dayaan na nagkaroon ng magic na naman ang Smartmatic at ito sinigundahan uh, ng marami na naglagay ng duda, okay, sa pagkakapanalo ng Pangulong Marcos. Inamin naman yan ni General Rio na pero hindi daw siya nagde-destabilize. Well, depende yan sa interpretasyon. Kasi the moment you question the legitimacy of the election of somebody, of a president, you're in fact destabilizing. Di ba? Yun naman yun eh. The moment that you are criticizing a government, you are in effect destabilizing. So ako, medyo para sa akin, to destabilize, kasi ang tingin kasi ng maraming tao, pag nagkikriticize ka sa isang pamahalaan, gusto mo na siyang patalsikin. Di ba? Hindi naman siguro ganon. Pero technically, you are questioning the stability of a government every time you are criticizing it by pointing out flaws in it. And it is up to that government to restabilize by answering, by policy reform,
So, andun na ako na paring we're just splitting hairs here. General Ryu should be told that the moment you start questioning the legitimacy of the elections, the moment you are already beginning to come out with some analysis that says that some magic hocus pocus led to the victory of President Marcos, then you're in effect questioning it, its legitimacy. And for all intents and purposes, that is destabilization. You are destabilizing it because you're starting a rumor. Now, as to whether that is a plot, then it is different. Kasi ang effort is just pagtatangka. 'Di ba? Ang ano naman dito, ang tanong, is there already a conspiracy? Is there already a plot? That remains to be seen. Now, the army, the military, the armed forces of the Philippines is now saying, uh, and not just the army, but the entire military force, the armed forces of the Philippines, is now saying that there is no such thing. There is no plot against the president. We know that in a democracy, people talk, people criticize the government. I do that often. But it doesn't mean that I'm already in a part of a plot to destabilize the government. People may just be expressing their opinions. And exactly yun din sinabi ni Bronner. May kalayaan tayong magsalita ng gusto natin, lalo ni mga retiradong opisyal. Pero sana naman ay huwag na tayo magkaroon ng plot o plano na pati yung mga active military personnel ay recruitin. Kasi iba na yung pag ni-recruit mo sila, magkaroon ka na ng pagkilos, magpaplano ka na niya ng kudeta. Diba? Yun naman ang sinasabi ko. Para sa akin, wala namang pumipigil sa mga tao na magreklamo tungkol sa presidente. Wala namang nagsasabi na wala karapatan si Eliseo Rio na questionin ang eleksyon, di ba? Karapatan natin yan lahat. Pero the moment you begin talking to people and plotting to oust the government, then that is something that is already a crime. That is already something that needs to be watched out for. Kasi mukhang hindi na yun. Ayon sa karapatang magsalita, iyon ay pagtatangkana na patalisikin ng gobyerno at ito ay isang paglabag sa ating batas. Sapagkat ang paraan lang para mapalitan ng gobyerno ay sa halalan. Diba? Yun lang ang legal. Pero yung ibang bagay, yung mga extra-constitutional means, hindi na po yan pwede. Yan po ay nasusupit. Now, well, ako naman, it remains to be seen whether there's really a plot. But the fact that it came out is already enough measure to stop it. Sabi ko nga, one of the successes of a coup is that it is secret usually. Magugulat ka na lang, meron palang ganon. The moment people talk about it openly, then wala na yung element of surprise. So maybe there is really a plot. Maybe there is no plot, but there is or whatever. But if there is really a plot, this move to talk about it openly is already enough countermeasure to warn people who are behind it, if there are really people behind it, to be wary and stop. Okay. May lumalabas din na anggulo, maliban kay General Rio, yung pag-question niya sa eleksyon, may mga anggulo naman ito ay galing sa isang political camp. At ang tinuturo nga na direksyon dito ay ang direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat lumalabas ng ugong-ugong. I'm not saying that that's true. What I'm saying is that I am just telling you that there are people who are making such allegations. Sapagkat talagang maingay ngayon si Pangulong Duterte, sapagkat si dating Pangulong Duterte, andun yung kanyang inis, di umano, na hindi pinagpatuloy ni Pangulong Marcos ang kanyang mga programa, lalo na sa issue ng droga, at binaligtad pa ni Pangulong Marcos ang kanyang polisiya sa China. At tapos pinatungan pa nung inis niya na yung anak niya, yung confidential funds ng anak niya ay tinitira ng Kongreso at ang Pangulo ang Speaker ng House ay si Martin Romualdez na kamag-anak ng Pangulo. So nagpapatong-patong na yung ganon to a point that even the President came out and insinuated that people should not pay taxes, di ba? Huwag kayong magbayad ng buwis. So yun yung angulo pinanggagalingan ng iba na maaring isa itong pinagmumulan din ng destabilisasyon. Hindi natin alam. Maybe it's really a political move on the part of former allies of the president who are now disgruntled.
And there are many of them, in fact. Kakabit din nito yung kampo ngayon na mga supporter talaga ng dating Pangulong Duterte na sumuporte din kay Pangulong Marcos for a while pero ngayon kumakalas na. Ito naman yung mga maka-China ng mga social media enablers. Napakarami niyan. Okay? Na mga dating aktibo sa social media at aktibo pa rin ang iba sa ngayon na sumuporta kay Pangulong Duterte at supporter ng China na ngayon ay pinapartangan din ng gobyerno ng J. Tariela ng pamahalaan na mga malls and spies and even there were mga sabi nga ng iba nagtataksil sa interes ng bayan. Mga social media enablers ito na talagang pro-China na minamouth ang China narrative. In fact, lumabas sa isang artikulo ng Rappler at minalanan na talaga ang mga pangalan ng mga ito. Okay? Hindi ko na sila kailangang ngalanan pa. Basahin nyo na lang, shinare ko sa Facebook post ko. Yung news article yung feature, parang research investigative report ng Rappler na nagsasabi na itong grupong ito ng mga pro-Duterte vloggers, na mga pro-China vloggers ay talagang may plano sapagkat inuulit nila yung kung ano yung sinasabi ng China, yun din ang ginagawa nila sa Pilipinas. It's a concerted effort. So, maaring may magsasabi doon din ang gagaling. The Duterte camp plus the pro-China camp are the ones that are also possibly behind this destabilization effort. Well, hindi natin alam. But for whatever it is, sabi ko nga, may mga nagsasabi naman na mayroong ibang bansa na nasa likod ng pag-destabilize sa Pangulo. Of course, hindi na. Matagal na tayong destabilize ang ibang bansa sabagat yan siguro ang trahedya natin, ang sumpa sa atin because we're a strategic country, even if we're a sovereign country, may mga interest ang iba't ibang bansa sa atin. So may mga pagkilo sila, may intelligence of sila, may mga blocks of sila sa atin. Pero sa ngayon, siguro you and I can easily guess who might be behind this. Definitely, it's not America. Kung totoo ito, it's not the US because the US has its own problems and the US is counting on the alliance with the President Marcos, right? So why should they destabilize President Marcos's term? Have office when President Marcos is like a gift given to them. Laking kabaligtaran ni Pangulong Marcos kumpara mo nung panahon ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte galit sa United States, pro-China. Si Pangulong Marcos ngayon, hindi naman natin sinasabing pro-US, pero binuhay muli yung mga pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika sa usapin lalo na sa West Philippine Sea. So, it takes a lot to say logically that it's not the US. It could probably be China who is doing this. That is another angle. At may ugnay mo naman nyo doon din sa destabilization efforts di umano ng mga pro-China vloggers dahil silang ay pro-China, di ba? So, may dagdag pa na anggulo dito nagsasabi na ang Pangulong Duterte ay medyo nagpapanik na di umano sapagkat yung International Criminal Court, parang nababahala siya na baka bumigay ang Pangulong Marcos at ibigay siya sa ICC. Papasukin ng ICC sa Pilipinas pagpatuloy. Lalo na kung titingnan mo, may mapagkilos ang Department of Justice na parang pinapakinggan muli, nakikinig, pinag-uusapan. So, isa yun sa mga trigger daw di umano. Now, of course, all of these are talk. I'm not saying ito ngayon yung, sinasabi ko lang sa inyo, inuulit ko, ito yung mga narinig natin. Inilalahad ko lang sa inyo. Ang akin naman dyan ganito. All this talk about destabilization is always part of democracy. Ang demokrasya, kasama dyan yung ingay. Kasama dyan yung oposisyon. Kasama dyan yung pag-criticize. At in a way, when you criticize government, you tend to sort of destabilize it by questioning its actions. But as to whether it will lead to a collapse of government, then that's one thing. May mga nagki-criticize na gusto lang tulungan ng gobyerno, gusto lang ayusin. May mga nagki-criticize naman kasi talagang gustong pabagsakin. Yun ang ayaw natin. Kasi ito lang naman ang ating gobyerno, marami itong pagkakamali. Tulungan natin, magsalita tayo, sabihin natin kung ano yung gusto natin o ayaw natin. At sa pagsusunod, ang paghuhusga dito sa midterm elections sa 2025, may midterm. Di bumoto tayo, iboto uli natin o hindi natin iboto yung mga gusto natin, mga ayaw natin.
And then hintay tayo sa 2028. Meron tayong rule of law. Ito nga, tapapartangan na tayong wala tayong rule of law, hindi ba? Ayon sa survey. Di ba? Merong survey na tayong sa 142 na bansa, pang 100 tayo pagdating sa rule of law. Mababa yun. Di ba? Sa buong Asia Pacific, pang 13 tayo sa 15 bansang hinusgahan. Hindi ba? Mababa daw ang rule of law natin sa Pilipinas. Ipakin natin sa mga ito na hindi. Sa Pilipinas, merong batas. Pwede tayo magsalita, may kalayaan tayo, may demokrasya tayo, hindi naman tayo, yun, maraming nanangamba kay Pangulong Marcos nung siya iupo na siya magiging katulad lang ng ama niya, lalo na ni Pangulong Duterte. It's turning out that he is not that person. He is allowing us to speak. Di ba? Yung, sige, bumatikos, umuna. Pero ito ay sa konteksto ng demokrasya. Pero para pabagsakin ang isang gobyerno, magkaroon ng plot para i-destabilize and later on to overthrow the government is not how we should do it. Maawa naman tayo sa ating bansa. Huwag na nating dagdagan ng gulo sa sa mundo. Mayroon ng giyera sa Ukraine, nag-aaway ng Ukraine at Russia, dami nang namamatay. Ganon din nangyari sa Israel at sa Hamas. Dami na rin namamatay mga inosenteng civilian. Huwag na nating dagdagan. Pakiusap lang. Kung meron tayong away sa gobyernong ito, iboses natin, sabihin natin, and then gantihan natin pagdating sa eleksyon. Diba? Iboto natin yung mga oposisyon. Iboto natin kung sinong ayaw natin, sinong gusto natin. Yung ayaw natin, let us vote them out. And President Marcos will be a president until 2028. After 2028, there will be an opportunity for us to replace him with a person that we want. Kung hindi tayo masaya sa kanya. But meanwhile, hindi naman sinasabing wag natin siyang batikusin. Karapatan natin yun. Pero yung tayo ay kikilos para pabagsakin ng gobyerno, sa tayo pupulutin ito. Diba? Kung tayo sumabay, magulo na ang mundo. Huwag na nating dagdagan ang ating mga pasanin. Tumulong na lang tayo. At kung ang pagtulong na yan sa pamamagitan ng pagpuna at pagbatikos, gawin natin. Kasi hindi naman mali yan eh. Yan ang sinasabi ko rin. Kapag kayo, ang iba kasi sa inyo, gagalit naman kapag kinikriticize yung gobyerno. Bahagi po yan ng demokrasya. That is part of what we call democracy. We have to deal with criticisms. But what is not allowed is when these criticisms are converted into efforts to overthrow a government. That is not the right way of doing it. Okay? O sige na po, sana nakapagturo ko yung kaisipan na plus ko yung puso at nakapagbabago ko ng mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politika. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sa mga nagtatanong bakit ganito po ang boses ko, ito na naman, meron naman tayong allergy. Yung hika ko, medyo nag-onset na naman. Binanatan ko na ng gamot. Kaya lumalabas naman sa mata ko. Kaya totoo lang po, kahit kaya po ako na Friday nakapag-live kasi pulang-pula ang mata ko. Ngayon medyo andyan pa rin. Pero hindi po ito sore eyes. Ito po allergic rhinitis. Allergic manifestation. Ganyan po minsan ang asthma ko eh. Yung asthma ko minsan nag-show mas malimit yung sa ubo, sa congestion, yung wheezing ka. Minsan dito sa ilong, kaya magkakonek yan. Pero pag hindi dito lumalabas yung minsan nangangati ang balat ko o kaya minsan namumula mata. Ganyan po ang karisaysayan ng trahedya na ang buhay. Kaya nung Biyernes, gusto ko mang mag-live. Ayoko at baka makakita kayo ng Dracula. Pulang-pula yun. Hindi naman pulang-pula, pero halata. Ngayon nga parang mayroon pa rin. Parang beautiful eyes. But at least, maputi na. Sige, sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Nabanggit ko ba Lasal kanina? Hindi parang teach mind, touch heart, and transform life. Dahil sabi sa iyo ng Lasal. Sabi sa akin ng UP, serve the people. By the way, natalo ang UP ng Lasal sa basketball sa UAAP. Hindi ako nanood kasi pareho ko silang kampi eh. Taga-UP ako, pagkalasal din ako. So, bahala na kung sino manalo sa kanila. Ang Lasal naman ang number 1 ngayon, isa lang ang talo, walang panalo. Ang UP, pangatlo yata pang. Pero ang nakatalo sa UP ay ang Lasal. So, in a way, both worlds. Number 1 pa rin ang Lasal sa ranking, pero ang nakatalo sa Lasal, at least UP. Diba? So, masaya to. So, okay? So, dyan na lang muna tayo.
Sa Miyerkules po at saka sa Biyernes, wala tayong usapang politika. Sa Lunes na lang uli ha. Pasensya na, at ako po ay busy. Para ma-miss nyo naman ako. Diba? Sige na. Lagi ko sinasabi, mag-iingat po tayo lagi. See you Monday next week. UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Take care always. Bye for now. See you Monday. Babu.